Oy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ito na, ka-coffee, ha? Sinisisi nila ngayon si Pangulong Bongbong Marcos kung bakit tumatakbo si Digong o tatakbo si Digong kasi hindi pa naman siya officially nagpa-file ng kanyang candidacy bilang alkalde po ng Davao City. Sinisisi nila ngayon si PBBM, itong Marcos administration, dahil meron daw pong scheme. Tinan mo itong mga DDS na ito, oo. Partikular itong si Harry Roque, paranoid na itong si Harry Roque. May bago na namang statement at pilit na nililink itong si Pangulong Bongbong Marcos ang Marcos administration dito sa kandidatura ni Digong. Bakit nyo isasama si PBBM? Anong kinalaman ni PBBM dyan? Bakit hindi kayo mangampanya ng sarili ninyo, Harry Roque? Bakit pilit nyong inuugnay itong si PBBM dyan sa candidacy ni Digong sa pagka-mayor? Yan ba talaga ang dahilan? Sabi ni Harry Roque, basahin natin ito. On the decision of FPRRD to run as Davao City Mayor, kasi kahapon nagkaroon po ng press conference itong si Digong at sinabi niya na bukas siya sa pagtakbo bilang alkalde po ng Davao City at hindi na raw po sa pagkasenador dahil ayaw niya naman daw mamatay. Kung gusto niyo patayin na lang siya, tatakbo siya sa pagkasenador, hindi niya na daw kaya. Kung gusto na lang, unless gusto siyang mamatay, no? So anyway, anong sinasabi na naman to ni Harry Roque? Itong pugante na si Harry Roque na until now hindi pa rin nagpapakita. Bago lang ito, ha. The Marcos administration. Wow, first line pa lang. The Marcos administration. Ano na naman kinalaman ng Marcos administration dyan? Sa kandidatura na naman ni Digong. The Marcos administration knows fully well that the best way to make the Dutertes irrelevant is to defeat them in their bailiwick. Ano gusto niya sabihin? Pinagbibintangan nito ni Harry Roque itong Marcos administration na naman daw na para maging irrelevant. Kumbaga, sa masamang salita, para wala nang silbi, irrelevant na, wala nang gamit, wala nang sense itong mga Duterte, ay talunin ito sa kanyang bailiwick, sa kanyang baluarte. Talunin siya, kung tatakbo siya sa pagka-mayor, matalo siya ng pambato daw ng administrasyon, dyan mismo sa Davao City, sa kanyang baluarte. In that case, magiging irrelevant daw po. In that case, magiging walang silbi daw po itong mga Duterte. Yan ang gustong palabasin dito ni Harry Roque. Bakit si PBBM na naman naisip nyo dyan? Hindi ba may ibang dahilan kung bakit tumatakbo yan bilang mayor si Digong? Hindi ba gusto niya ng protection? Hindi ba gusto niya ng immunity laban dito sa mga investigasyon na yan? Hindi ba't gusto niya ng kapangyarihan? O sabi nila kinakailangan niya ng chiching-chiching? Kaya kinakailangan niya tumakbo dyan sa pagka-mayor? Hindi ba yun ang dahilan? Bakit ngayon ang sisi nyo ngayon sa administrasyon? First line pa lang ng sentence, the Marcos administration knows fully well that the best way to make the Dutertes irrelevant is to defeat them in their bailiwick. Mayor lang yan, hindi yan national position. Davao lang yan, pakialam ni PBBM dyan sa Davao. Tuwakbo kayo kung gusto nyo, and I think alam ni PBBM na mananalo si Digong kung tatakbo yan sa pagka-mayor dyan sa Davao. Papakialaman pa ba yan ni PBBM? Wala, si Harry Roque, nahibang na naman ito. Kung ano-ano na namang iniisip nito. May masabi lang na naman against the administration, maging relevant na naman. Ayan, magpakita ka muna, di ba? Sumuko ka muna dyan. Harapin mo muna yung Quad Committee. Hindi yung kung ano na namang binibintang nyo dyan kay PBBM. Sabi niya, Harry Roque to, ha? I therefore view the decision of FPRRD to run as city mayor of Davao as a means to frustrate the scheme of the Marcos administration. May scheme daw na ginagawa itong Marcos administration. At para ma-frustrate itong administrasyon o para matalo sila, kailangan manalo ni Digong sa pagka-mayor dyan po sa Davao. Definitely, mananalo yan. Kahit itapat nyo dyan ang mga Nograles, mananalo at mananalo dyan si Digong. Dahil baluarte ng mga DDS yan, marami pa rin pong bulag na nandiyan. Bakit nadadawit pa dyan si PBBM? May scheme daw po itong Marcos administration na ito. At sa tingin daw ni Harry Roque, kinakailangan tumakbo ni Mayor o ni Digong sa pagka-mayor dyan sa Davao para ma-frustrate, para mabigo itong Marcos administration sa kanilang scheme na gawing irrelevant itong mga Duterte. Talaga naman, sino ba ang kumikilos para maging irrelevant ang mga Duterte? Di kayo-kayo din mismo, mga DDS, di ba? Kayo-kayo mismo.
sinisira ninyo yung inyong mga nagawa kung meron man. Kung meron man kayong legacy o kung ano man yan na naiwan ninyo, kayo din ang sumisira niyan. Nagre-react ang taong bayan dahil sa ginagawa nyo. And sunod-sunod yung mga lumalabas na investigasyon. Iisa ang sinasabi, tinuturo itong previous administration. Sinong may kasalanan dyan? Bakit nagiging irrelevant? At unti-unti nagiging irrelevant. Even sabi sa survey, nababawasan itong Duterte magic pero significant pa rin. So, anong pakialam ni PBBM dyan? Kung manalo-matalo dyan si Digong sa Davao. And I think ako, naniniwala ako si Digong pa rin mananalo dyan kahit sinong itapat nyo dyan. Si Digong pa rin yan. Bakit pakikialaman ni PBBM yan? Alam niya ng baluarte ng mga Duterte yan Ano makukuha niya dyan sa Davao? We have to remember that the basic rule in politics is protect one's bailiwick at all cost. Anong kinalaman? So yan daw ginagawa ni Digong dyan. Iprotektahan yung kanyang baluarte at all cost daw. Gagawin daw po ang lahat para maprotektahan ang kanyang bailiwick, ang kanyang baluarte. We have to remember that the basic rule in politics is protect one's bailiwick at all cost. Sa tingin ninyo, pagsasayangan niya ng oras ng administrasyon na kunin ang Davao? Hibang ka na ba? The Marcos administration knows fully well that the best way to make the Dutertes irrelevant is to defeat them in their bailiwick. Hala kayo, Harry Roque, anong nangyayari sa'yo dyan? Kasi daw, alam mo kung bakit nasasabi ni Harry Roque yan, na gumastos daw kasi ang administrasyon. Yung grupo po nila Speaker Martin Romualdez, gumastos daw po ng bilyones. Namigay daw kasi ng ayuda dyan sa Davao. Biruin mo ito, Kung hindi ka mamigay, sasabihin pinipili. Di ba si Sara yan ang sinasabi niya sa pagdinig, sa hearing? Sinasabi niya pinipili lang yung binibigyan ng ayuda. Kaya kinakailangan din ng OVP. Mamigay din sila ng sariling ayuda kasi hindi raw lahat nabibigyan ng ayuda. So itong grupo nila Romualdez, namigay ng ayuda dyan sa Davao. Tapos minasama nila. Kasi nililigawan daw po itong mga taga Davao para pumabor sa Marcos administration. Pumabor kay Romualdez. Yan ang sinasabi nila dyan. Hala kayo dyan. May gawin ka o wala, masama ang tingin ninyo. Nako, Harry Roque, tigil mo na yan. Tama ka na dyan. Harapin mo itong reklamo sa'yo. Nandiyan dyan sa Quad Committee. O magpakita ka dyan sa Quad Committee. At sagutin mo yung mga tanong dyan. Bakit bigla kang yumaman? Dahil sa Pogo. Kung hindi paliwanag mo. Bakit biglang umangat yung iyong assets, no? Hindi ba dahil sa Pogo yan? Sagutin yan dyan sa House of Representatives. Ang Korte Suprema na rin ang nagsasabi, di mo pwedeng gamitin yung writ of amparo ninyo. Tingnan mo ngayon, sinisisi nyo. Idadawit nyo ng idadawit si PBBM sa nangyayari dyan. And lalo na kung matalo yan si Digong dyan sa Davao City, ang laking sisi na naman yan kay PBBM. Dahil sasabihin yan, binili yung mga taga Davao. Nagbigay lang naman ng ayuda dyan. Pag hindi nagbigay ng ayuda, masama dyan. Diba? Hindi mo na maintindihan itong mga tao na ito. Sino ba kasi ang kalaban ni Digong? Though hindi pa siya nagfa-file paglilinaw, baka bukas o siguro October 8 ka-coffee yung deadline, mag-file siya ng kanyang candidacy ng COC sa pagka-mayor. Pero as of the moment, ang matunog na kakalaban po dito kay Digong ay ang mga Nograles. Yan, malaking pamilya din yan ka-coffee, political family din yan dyan sa Davao. Pero tingnan natin, hindi pa rin po nagfa-file ng candidacy dyan po sa Davao sa pagka-mayor. Isa pa lang po ang nagfa-file dyan sa Davao City bilang mayor na sa tingin natin may laban kahit papaano, no? Itong Bishop, ito basahin natin ka-coffee itong nasa balita, no? Itong headline na ito. It all goes back to Davao City and the drug war on the 5th day of filing at certificates of candidacy on Saturday, October 5. In Davao City, ito pong si Rodolfo Cubos. Ayan, sa mga Davao, I think kilala nyo ito. Sir Rodolfo Cubos, also known as Bishop Rod. Ayan, Bishop ito ka-coffee. Bishop Rod, to his followers, was the first to file his COC for the position of mayor, setting up a possible confrontation with the Duterte political dynasty. Actually, malaking challenge ito kay Bishop Rod kung paano niya tatalunin itong Duterte clan, no? Itong pamilya Duterte dyan po sa Davao. I think si Digong nga talagang tatakbo dyan. Though may possibility din kasi na bluff lang yan yung press conference niya kahapon, natatakbo talaga siya sa Senate, no? May possibility yan. Pero tiyak tayo, kailangan niyang tumakbo. Kasi kailangan niya ng immunity or else, di ba?
iimbestigahan siya, mamaya dali na lang siya ng ICC. Unlike kapag elected official siya, kahit papaano, protektado pa rin siya ng soberanya o ng Estado o ng gobyerno ng Pilipinas. In a sense, ka-coffee, kahit papaano, no? Unlike kapag ordinary citizen lang siya, no? For many years, I have served as a bishop, a servant of God, and a leader called by both our faith and our community. I have witnessed the struggles and triumphs of our people, and I have walked alongside many of you in building a better city. Sabi po ni Cubos sa kanya pong statement. Mananalo ba itong si Cubos? Ako, sa tingin ko dyan, maliit ang tsansa. Siguro 20%. 10 to 20% lang ang chance niya na manalo sa mga Duterte. Kung Nograles, baka tumaas-taas pa po ang tsansa kapag Nograles ang lalaban dito sa mga Duterte. No? Siyempre, pag nagtakbo ka naman dyan, hindi ka naman basta intention lang eh. Hindi sapat yung intention mo para manalo. No? Kinakailangan mo dyan ng makinarya. Kailangan mo ng tao dyan, di ba? Kailangan mo ng base dyan. Kailangan mo ng mga organic supporters para manalo. Bukod doon sa machineries, bukod doon sa resources, tao, salapi, napakaraming kailangan dyan sa pagtakbo. Di ba? Unless swertihin talaga itong si Cubos at malampasan niya, matalo niya itong Duterte. No? Cubos is the founder of the Christ the Healer International Missions Movement and a member of the Philippine Council of Evangelical Bishops. During the COVID-19 pandemic, Cubos was strongly against the vaccination campaigns, stating that the vaccines would cause a zombie apocalypse. Nako. Diyan pa lang nag-iiba na ka-coffee ng pagtingin ang mga Davaoenyo at mga Pilipino dyan sa vaccines na tawagin magkakaroon ng maglilid to zombie apocalypse yan. Actually, malaking challenge talaga dito sa bishop na ito kung paano niya matatalo si Digong. Actually, dahil sa statement niya na yan, dahil sa pagtingin niya dyan, lalo pang bumaba yung kanyang chance na manalo dyan. Kaya mga Nograles na lang talaga ka-coffee yung kinakailangan na patakbuhin dyan sa Davao City, no, para kahit paano magkaroon ng tsansa. At malay mo, mangyari nga, matalo itong Duterte. Nako, malaking dagok sa mga Duterte yan. Patunay yan na tila hindi nagugustuhan yung mga ginagawa nila o ng kanilang pamilya. If ever matalo yan, pero tulad yan na sinasabi ko, kahit na pababa itong trust rating o ang sumusuporta dito sa mga Duterte, sabi ng survey, relevant pa rin ito ka-coffee. Significant pa rin po itong supporters nila. However, there has been a speculation that the former president may vie for the mayoral post. Either way, Cubos described his bid for the post as a fight against political giants. Exactly. Many will say this is impossible, that a servant leader like me cannot compete against seasoned politicians. But just as David triumphed over Goliath, we too can overcome these giants with faith, courage, and the will of the people, sabi po ni Cubos. Actually, isang malaking good luck ka-coffee talaga. Isang malaking challenge talaga yan kung paano malalampasan nito ni Cubos o kung paano niya matatalo itong Duterte clan. Kasi ako, as of the moment, convinced ako ka-coffee na unless tatakbo itong mga Nograles at kakalabanin itong mga Duterte dyan sa Davao City, medyo mahihirap-hirapan ka-coffee itong mga Duterte. If ever, mabigat-bigat po yung pamilyang lalaban sa kanila. Si Cubos, hindi naman natin na-underestimate ito ka-coffee, pero studying politics, ganyan talaga ang sistema ng politika dito sa Pilipinas. Hindi ganyan kadali, no? Kailangan makinarya dyan, solid base ka dyan, solid foundation dyan. Kailangan organic, kailangan pamilya na word of mouth yung maririnig mo, di ba? Parang Tulfo, di ba? Paulit-ulit Tulfo, Duterte, Marcos, di ba? Yung mga ganyang pamilya. Kung bago lang ang pamilya, medyo mahirap-hirap makalusot. Yan ang reality natin ka-coffee, and we have to accept that. Yan yung realidad ng politika dito sa Pilipinas unless we change that landscape, no? Pero paano natin babaguhin yan? We have to change the constitution, di ba? Kaso, kaunting kibot lang sa constitution, kaunting proposal lang na amiyandahan itong constitution, nagtataas na ng kilay ang marami mga Pilipino. So I think medyo matagal-tagal na laban pa yan na we change the constitution, no, para mabago kahit papano yung political landscape dito sa Pilipinas. Wag lang nilang idamay na si PBBM. Sige, bahala kayo dyan, tumakbo kayo dyan, sa inyo na yan, Davao, di ba? Wala lang kami pakialam dyan, sige, panalo nyo na yan, sa inyo yan bailiwick nyo yan balwarte nyo yan. Pero wag nyo isisi kay PBBM na kaya tatakbo si Digong para patunayan niya na hindi kayang agawin o hindi kayang talunin ng mga Duterte dyan sa Davao. Wala namang kinalaman si PBBM dyan. Mga speculations lang yan ni Harry Roque.
memo niya lang yan, invento niya lang yan para maging relevant lang siya. Ayaw niya lang humarap dyan sa investigasyon ng Quad Committee. O siya, sige, anong say niyo dyan, ka-coffee? Anong comment niyo, reaksyon? Lagay dyan sa ating comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee, Facebook, YouTube. Click lang po ng like or follow at subscribe na rin po kayo at hit nyo na rin yung notification icon para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. Alright, ako magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Agkapitayon. Bye-bye.